ang araw. Sa umaga, pagkagising mo, makikita mo ang unti-unti nitong pag-angat hanggang sa sumapit ito sa katanghalian at ang paglubog nito sa dapit hapon. Na kahit na ang buwan ay masasaksihan ang pag-andar nito sa kalangitan. Tama po, ang araw at buwan ay umiikot o umaandar sa paningin natin habang tayo ay naririto sa loob ng ating planeta. Ang buwan nga po ay totoong umiikot sa ating planeta, ngunit ibahin po natin ang araw. Ang planeta natin ang totoong umiikot at umu-orbit sa araw. Ngunit ang tanong ko po sa inyo ay ganito: kung sakali pong nakatayo kayo ngayon dito sa ating daigdig at tumingin kayo sa taas, nakita nyo tila hindi na gumalaw ang buwan. Sino sa dalawa ang totoong huminto? Kung ang sagot ninyo ay buwan, tama po kayo. Dahil ang buwan ang siyang umiikot sa daigdig. Kung nakatayo tayo dito sa ating planeta at tumingin kayo sa itaas at nakita nyo ang araw, nakita nyo na lumipas ang ilang oras at hindi nagbago ang posisyon ng araw, na napili siya sa katanghalian. O ano ngayon ang totoong huminto? Ang pag-ikot ng araw o pag-ikot ng daigdig? Kung ang sagot nyo ay huminto ang pag-ikot ng daigdig, ay tama po kayo, dahil ang totoong umo-orbit at umiikot sa araw ay ang ating mundo o ating daigdig. Ngayon, kung huminto man ang pag-ikot ng ating daigdig, ang tanong ay, posible kayang mangyari ito? Alam niyo po ba na minsan nang huminto sa pag-ikot ang ating daigdig? At ito ay naitala sa aklat ng Biblia. Kung interesado ka sa topic na ito, ay hanapin mo ang Book of Jasher na reference sa aklat ng Biblia. At kung i-google mo ito, sa 2 talata ng Biblia mo ito matatagpuan. Sa aklat ni Joshua chapter 10 verse 13 at 2 Samuel chapter 1 verse 18. At ito ang sagot ni Google. The Book of Jasher is referenced in the Bible in Joshua chapter 10 verse 13 and 2 Samuel chapter 1 verse 18. It's not a book included in the traditional Bible's canon, but it is mentioned in these two passages as a historical source. Sa madaling salita ay binanggit nga ang aklat ni Jasher sa mga pahina ng aklat ni Joshua at Samuel. Ngunit wala na ang mga aklat na ito. Kung meron mang umiiral, ito ay gawa-gawa na lamang. Ngunit hindi nakalusot kay Joshua ang isang pangyayaring kahindik-hindik, ang pagtigil ng pag-ikot ng ating daigdig. Tunay nga bang nabanggit sa mga talatang ito ng Biblia ang aklat ni Jasher? So simulan natin sa Samuel. Simulan natin sa 2 Samuel chapter 1 verse 18. 2 Samuel chapter 1. Umpisa natin sa verse 17 hanggang 18 sa Tagalog. Dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Nakasulat ito sa aklat ni Jasher. Ibig lamang sabihin na meron talagang aklat ni Jasher. At ito ay pinapatunayan sa bersikulong ito. Ngunit ang aklat na ito ay nawawala. Kaya naman walang naitala ito na nakasulat
o buong aklat na nakasulat o naisama sa libro ng Biblia. At ang sinasabing aklat ng Jasher na makikita mo at mababasa mo ngayon ay sinasabing gawa-gawa na lamang ayon sa modernong panahon. Ngayon ay basahin naman natin ang Joshua chapter 10 verse 13 kung ano ang nasusulat sa aklat ni Jasher na pumukaw sa aking pansin. Umpisahan natin sa verse 12. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amereo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Ang mga talatang ito ay tunay na mapananaligan at nagsasabi na meron talagang aklat ni Jasher. Bagamat walang makapagpapatunay na mga aklat ngayon ay totoo, ay naitala naman ang ilang mahahalagang pangyayari sa aklat ni Joshua at ni Samuel ang tungkol dito sa aklat ni Jasher na talagang kamangha-mangha. At ito nga ay ang hindi paglubog ng araw sa buong maghapon na nangangahulugang pagtigil ng ikot ng ating daigdig at maging ng buwan. Ito ay isa sa mahalagang kaganapan o pangyayari na ginawa ng Diyos, mga himalang ginawa ng Diyos sa panahon noon na higit pa kumpara sa paghati ng dagat. Basta para sa akin ay sapat na ang dalawang bersikulong ito para paniwalaan kung totoo ngang huminto o tumigil ang pag-ikot ng ating daigdig. Maraming salamat po.